Nagbakaw agad si Cam Thomas sa Milwaukee Bucks. Nakapanalo naman, 34 points in 25 minutes. Umayaw na rin si Jalen Suggs na bantayan itong si Cam Thomas. Hindi talaga ipasa yung bola pero pumasok naman yung tira. Hindi nga lang malaman kung natuwa si Giannis. Nung una kasi nakangiti na biglang nakangiwi. Ikalawang games na kasi to ni Cam Thomas para sa Bucks. Yung una versus Orlando Magic din. 13 minutes at 4 points. Sabi nga ni Doc Rivers dati, meron siyang Jamal Crawford at Lou Williams. Na ngayon naman meron siyang Cam Thomas bilang 6-man. Ganitong player di umano ang kailangan ni Giannis na nakakascore agad. Dati, nung wala pa siya sa lineup, si Giannis talaga yung bumubuhat pagdating sa scoring. Ito rin naman yung nirereklamo ni Giannis. Makakabalik si Giannis by late February or first week ng March. Meron pang nasa 4 na panalo ang kailangan nilang habulin para makaabot man lang ng play-ins. Ang Jazz naman tinangkang magtank versus Miami at Sacramento nang inupo nila si Jaren Jackson Jr. at si Lauri Markkanen sa last quarter pa rin. Versus Sacramento, merong 23 points, 4 rebounds at 2 assists si Triple J. Si Markkanen naman 19 points, 7 rebounds at 3 assists. Intentional nang nagpapatalo yung Jazz, kaso tinalo pa rin nila yung Sacramento 121-93. Prior pa sa game na yan, balak din hindi palaruin ng Jazz si Markkanen pero last minute ipinasok sa lineup. Samantalang sa Sacramento, inupo nila si Lavine, Malik Monk at si Westbrook dahil sa injuries. Nagmukha tuloy inaasar ng Jazz ang buong NBA dahil sa ginagawa nila. Pinagmukha pa nilang mahina yung Miami Heat nung nakaraan. Hindi naman kasi nagtatank yung Miami, kaso tinalo sila ng team na harap-harapang nagtatank nang hindi sinasadya. Parang ibinibigay na nga ng Jazz yung panalo sa Miami Heat dahil nung fourth quarter pa rin si Nurkic, Markkanen at Triple J pinaupo nila. Ang Sacramento hindi malaman kung nagtatank ba or mahina lang talaga yung team nila. Ang palusot naman ng Jazz kay Markkanen naka-minutes restriction dahil sa injuries. Ang Pacers parang sumusunod na rin sa Jazz dahil ang ginagawa nila hindi pinalalaro si Zubac, nakakakuha lang nila sa trade. Tinawag kasi ng mga commentator na ganyan din kung paano mag-tank. Siyempre, protection din kasi ng Indiana para sa kanilang draft picks. Ang Wizards naman hindi alam kung anong gagawin, kung susundan ba nila yung ginagawa ng Jazz lalo na expected si Anthony Davis gustong manalo sa kanila at pwedeng makapaglaro this season kasama si Trae Young. Ang magagawa na lang kasi ng NBA baguhin yung lottery. Naiwasan naman ni Kawhi na matalo ng 2 sunod kontra sa Rockets. Hindi ibinigay kay KD yung last shot kasi bantay sarado ni Kawhi. Meron naman 27 points, 12 rebounds, 4 assists at 4 steals itong si Kawhi sa ikalawang game dito nga sa Rockets. Samantalang si Benedict Mathurin, nung first game niya nalimit lang siya ng 9.7 rebounds, 4 assists at 3 steals. Decent numbers yun para sa debut game after ng trade. Pero sa ikalawang game niya dito sa Clippers versus Rockets pa rin, 16 points, 9 out of 10 sa free throws, bad game pa na maituturing dahil 3 out of 10 mula sa field. Si Darius Garland hindi pa rin nakakapaglaro dahil meron pang injury sa paa. Expected after All-Star game na makakabalik at meron namang nasa 1 linggong pahinga ang mga teams. Number 9 pa rin naman ngayon ang Clippers sa standing at 3 games away na lang para sa number 8 spot. Dahil yung Golden State natalo kontra sa San Antonio. Back-to-back game pang Spurs nun. Parang 2 practice game yung dinaanan ng Spurs. Tinalo nila ng madali yung Lakers nung nakaraan. Ngayon naman medyo nahirapan sa Golden State. 26 points, 9 rebounds at 4 assists para kay Wemby. Si Fox naman 27 points na merong 8 assists. 3 games ahead ngayon ng San Antonio sa number 3 ang Nuggets at 4 games na lang para maabutan ang number 1 team na Thunder. Dati kasi ang laki ng agwat nun nasa 7 pero unti-unting nahahabol ang San Antonio ang OKC. Yung Golden State naman, winnable game yung sa San Antonio na comeback lang sila nung binabalik si Podziemski sa loob ng court. Natapos yung first half ng season ng Warriors na number 8 pa rin sila. Consistent. So nabasa ko lang to sa mga forum na kaya daw number 8 ang Warriors ngayon dahil sila yung number 8 team na naka-upset sa number 1 team na Dallas ng 2007. At si Jimmy Butler na nasa Warriors ngayon ang bumuhat sa number 8 team na Miami Heat sa finals. Kaya nga sila ngayon 8-8 kaya nasa number 8 spot ng West. Si Dillon Brooks naman nakuha ang kanyang ika-16 technical kaya next game kung hindi babawi ng NBA ang technical niya masususpindi na si Brooks. Na kapag hindi binawi ng NBA yung technical na binigay kay Brooks,
Every time na mate-technical siya ng pangalawang beses, ito yung pang 18, 20 at 22, masususpende si Brooks. Ilang games pa yung natitira sa season. Kahit natalo naman ang Suns kontra sa OKC, nasa contention pa rin sila sa number 6. 1 to 2 games behind ang Suns kontra sa mga teams gaya ng Minnesota, Rockets, Lakers at saka Denver Nuggets.